What's up? Welcome to my vlog. Panibagong review, panibagong content. Magpapa-renew tayo ng sasakyan. Testingin natin ng walang fixer dito sa may LTO San Mateo. Let's go! Okay, so na-check ko na siya. 1,2 yung insurance, tapos 672 yung dito, yung check yung sasakyan nyo, yung makina. At dito sine-check talaga kasi merong ibang LTO na ewan ko kung magpi-fixer ka. Alam ko parang more on sa smoke belching lang. Ano ba yun? Yung parang sa usok, sa tambucho, parang ganun lang ginagawa eh. Dito hindi, check lahat eh. Ilaw mo, yung brakes, tapos yung engine, bubuksan yan. Tapos next step is yung slip test, yung pagdulas, yung kasi yung tires yata check. Tapos yung speed, tapos yung suspension. Alam mo yun, parang ano talaga, dadaan ka sa tamang proseso, parang ganun. Pumasa naman yung sasakyan natin. Pero yun nga lang, dapat alagaan yung sasakyan, I guess. Pero siguro kung older model, parang ano eh, hindi ko sure kasi parang wala akong nakasabay ng older model. Yun hinahanap ko eh, hindi makasabay akong older model eh. Ang mga nandito is, kung, if I'm not mistaken, 2010 and above. Wala akong nakita, gusto ko makakita ng 2000 siguro, 2000 and below, o kaya 2005 and below. Kung smooth lang din yung pagdating sa, kasi talagang chinecheck nila eh. Nagulat din ako eh, nag-abang ako doon eh. Sa may LTO San Mateo, nandito na lahat. Kompleto eh, no? From the office to the kuha ng yan, ng insurance hanggang sa check. Even pag Xerox, pag photocopy, meron din sila dito eh. Ang maganda naman, pag kukuha ka rin lisensya, nandito na rin lahat, pati medical, lahat. Nakita ko, dami kumukuha lisensya, dami nag-exam. Actually, dito din ako nagpa-pro ng lisensya ko. So, ayun, mabalik tayo sa presyo. Yon, 1,2 sa insurance, tapos 672 para dito sa check. After mo dyan, kumuha doon sa building na yun ng insurance, magbayad for checking ng vehicle. Pupunta ka na dito. Bago ka pa pumunta ron, bibigay mo na yung susi mo dito, tapos pipila ka na. Ipipila mo na yung sasakyan mo. Sila na magdadrive nito, papasok doon. Papasok dyan, sila na magdadala ng sasakyan mo. Tapos sila na bahala idalin doon. Ang gagawin mo na lang is hintayin mo, maghintay ka doon, may waiting area doon. Hintayin mo yung sasakyan mo matapos. Pero syempre, yung papers mo, once na nabayaran mo, yung OR na Xerox copy, OR na original copy, at saka yung CR mong photocopy, ibibigay mo yan doon habang chinecheck yung vehicle mo. Hindi mo ibibigay original CR mo, sa'yo lang yun, itago mo lang yun, baka mawala. Tapos, after nun, pag na-check na yung vehicle mo, ibabalik na sa yung susi, pati yung iyong papers. Yun, sa papers na yun, makikita mo kung passed ka sa lahat ng mga kategorya, brakes, lights, engine. Ang dami, mahabang list yun. Tapos, after nun, sasabihin sa'yo kung pwede ka nang dumirekta dito, which is yung LTO office na. Papasok ka sa LTO office, pupunta ka sa window 1. Normally, window 1 yun. Papakita mo lang kay guard. Sabihin sa'yo, punta ka ng window 1. As after ng window 1, parang i-check nila yung papers mo. Tapos, i-forward na yan dun sa next na step
Tapos ikaw bibigyan ka ng number. Yun yung number kung saan tatawagin ka for the next step. Tapos ang next step ay i-check kung may huli yung sasakyan mo na pinaparehistro. Kasi alam niyo naman ngayon, meron na tayong yung sa MMDA, di ba? Yung parang si Big Brother pinapanood ang bawat galaw. Meron tayong ganun. So kung may huli ka, madidetect ng LTO yan. So may multa ka, parang ganun. And then check na rin nila kung meron kang, kung expired na siyang matagal na may penalty ka, doon lahat ma-check yan. And then after nun, once na ma-check lahat yun, tatawagin na yung mga numbers na yun. Kunyari, kasi yung nangyari sa akin, ang sabi, okay, number 19 hanggang 23, mag-ready na, tatawagin na kayo sa cashier. Pag sinabi na yun, ibig sabihin na check na, na-validate na ang iyong papers, ready na for renewal. So, abang ka na lang sa cashier, pupunta ka sa cashier, sa kabilang window, mag-aabang ka rin, tawagin yung name mo, and once na tinawag ka na pati yung number mo, yun ang hudyat kung saan magbabayad ka na. At ang binayaran ko naman doon, bukod doon sa 1,200 and 672, so nakakano na ako, 1,872 so far. Bukod doon, dito na sa LTO office, ang babayaran ko na for renewal ay, ayun o, delinquent registration, kasi late ako. Actually, 1 month lang ako late eh. Pero 800 na yun. Tapos legal research fee, yun yung sinasabi ko kanina na i-validate, i-check nila, 10 pesos yun. Mura lang yun ah. Yung MVUC, which is hindi ko alam, pero most likely yun na yun, yung pang renewal, is 1,600. So kung tutusin, kung wala akong delinquent registration na 800, dapat ang binayaran ko lang dito sa LTO na to, sa main office, is 1,600 plus 10 pesos, so 1,610 plus yung insurance and yung check-up ng car, most likely 3,400 something, 3,482 yan to be exact. Walang fixer, ako ang nag-asikaso. And take note, I came here at around past 8, siguro 15 past 8, 8:15 na yon. Natapos ako ng 9:30. An hour and a half lang. Grabe, ang bilis din eh, no? Umaga to guys, on a Monday. Meron silang lunch break dito, which is 12 hanggang 1 p.m. So huwag kayo pumunta ng ganun time. Ang bilis na ng proseso ngayon Saludo sa LTO sa ginawa niyong pagbabago. Maraming salamat sa LTO San Mateo. Maraming salamat sa pag-accommodate sa aming mga driver. Anyways, maraming salamat for watching. This is Kuya Broom. Sana may napulot kayo doon. Kung magpaparenew kayo this year or this month, at least alam niyo na gagawin. At yun lang ang babayaran nyo. That's it. Don't forget to pray, to eat, to travel. So maraming salamat. Look up. Goodbye.